Ating simulan ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama sina Joel Malasakit Mangorospe at Darlene Olanyo. Kasama ang buong puwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga world. Araw ho ngayon ng Miyerkules, Abril 30 po sa ating kalendaryo 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating headlines, Trust at Performance Rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bumaba sa latest survey ng Okta Research. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pumalag sa paratang na planned effort ng administrasyon ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pagsasampa ng kaso laban sa 5 opisyal ng administrasyon na sangkot sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, inirekomenda ng Senado sa Ombudsman. 4 na araw na libreng sakay sa MRT3, LRT1 at LRT2 pinag-utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang pagurita sa Labor Day. Election-related incidents sa bansa umakyat na sa 35 ayon sa Philippine National Police. Chinese national na may spy equipment at umano'y ilang araw ng paikot-ikot sa bisinidad ng COMELEC sa Maynila na aresto ng NBI. At sa ating Metro News, 3 pulis sa Caloocan City arestado dahil sa pangungutong sa dalaw ng mga bilanggo. Sa Technology News, mga inisyatiba sa paggamit ng artificial intelligence para sa mga learner with disabilities ilulunsad ng DepEd. At sa Lifestyle News, isang painting ng abstractionist na si Mark Rothko nasira ng isang bata. Sa ating music trivia, ngayong araw isinilang sa Tondo, Maynila ang National Artist of the Philippines for Music na kilala sa pagtugtog gamit ang dahon. Sino siya? Alamin. At sa balitang kakaiba naman, isang lalaki sa England na diskubring ang bagong sasakyang nabili niya ay ang kotseng nanakaw sa kanya. Alas 6:30 sa isang umaga kami yung mga tagapagbalita Joel Malasakit Mangorospe. At Darlene Olanyo. At sa detalye ng mga naglalagab live at totoong mga balita. 774 Balita Ngayon. Bumaba ang Trust at Performance Rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Abril. Sa latest tugon ng masa survey ng Okta Research, nakakuha si Pangulong Marcos ng 60% trust rating at 59% performance rating. Mas mababa ito sa naitalang 65% trust rating at 64% performance rating ni Pangulong Marcos noong November 2024. Sa kabila naman ng pagbaba ng ratings ng Pangulo, sinabi ng Okta Research na nananatili pa rin ang tiwala at approval sa performance ng Pangulo na karamihan sa mga Pilipino. Sa panig naman ni Pangulong Marcos, sinabi nitong ipinapakita ng survey na nararamdaman ng tao ang ginagawa ng gobyerno. It just validates that what we are doing, that people are beginning to understand what we have been trying to do for the last 2.5, almost 3 years. So it continues to inspire me because it shows that we're making progress. That's always that's always good to know. Minsan hindi mo na malaman kung nararamdaman ng tao yung ginagawa. At mabuti naman at nakikita ng taong bayan ano yung ginagawa natin at paano makakatulong ito sa pampaganda sa kanilang mga buhay. Sinabi naman Malacanang na positibo man o negatibo ang resulta ng survey ay hindi nito madidistract ang Pangulo sa pag-abot sa mga minimitin nito para sa mga Filipino. Samantala nakakuha naman si VP Sara ng 58% na trust rating at 56% na performance rating sa latest survey ng Okta Research na mas mataas kumpara sa kanyang 49% trust rating at 48% performance rating noong November 2024. 774 Balita Ngayon.
Tutol naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa naging findings ng kanyang kapatid na si Senador Amy Marcos hinggil sa pagkakaaresto kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Sa naging pahayag ni Senadora Amy, sinabi nito ang pag-aresto sa dating Pangulo ay whole of government effort ng administrasyon upang pabagsakin ng mga Duterte at ito ay labag sa batas. Tugon naman ni Pangulo Marcos, lahat ay maaaring magsabi ng kanilang opinyon, ngunit hindi siya sang-ayon sa naging pahayag ni Senadora Amy. Everyone's entitled to their opinion. I disagree. Ito ng ginang Malacanang na politically motivated na pag-aresto sa dating Pangulo at iginiit na iginagalang lamang ng pamahalaan ang commitment nito sa Interpol. 774 Balita Ngayon. Alas 6:29 po ang oras sa buong kapuluan. Inirekomenda na ho ni Senate Committee on Foreign Relations Chairperson Amy Marcos na imbestigahan ng Office of the Ombudsman at sampahan ang mga kasong kriminal at administratibo ang ilang kalihim ng administrasyon at dalawang matataas na opisyal ng Philippine National Police na sangkot sa pag-aresto at pagpapakulong kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Kabilang sa tinukoy ni Senadora Amy ay si Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya na maaaring sampa ng kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, grave misconduct at usurpation ng judicial functions ng DOJ matapos payagan ng pagsisilbi ng invalid o walang bisa na warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Iminungkahi rin ang pag-iimbestiga at pagsasampa ng arbitrary detention, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at grave misconduct laban kay DILG Secretary John Vic Rimulya dahil inutusan nito ang PNP na arestuhin si Duterte at i-detain sa Villamor Air Base bago tuluyang ilipad patungo sa The Hague, Netherlands. Kasama rin sa tinukoy ng Senadora sina PNP Chief Romel Marbil at PNP CIDG Chief Major General Nicolas Torre III at Special Envoy on Transnational Crime Marcos Lacanilawa. Samantala, pagbawi ho sa mga assets sina Attorney Harry Roque, Cassandra Ong at iba pang sangkot sa operasyon ng Pogo ay pinanawagan ng isang senador, Condi Batak sa detalye. Hiniling ni Senator Risa Ontiveros na bawiin ang pamahalaan ng mga pag-aari nina Attorney Harry Roque, Cassandra Ong at iba pang sangkot sa kasong may kaugnayan sa operasyon ng mga illegal na Pogo sa bansa. Kasunod rin ito ng paghahain ng Qualified Human Trafficking ng Department of Justice o DOJ laban kina Roque. Sinabi ni Ontiveros na ang pagsasampa ng kaso laban sa mga ito ay pagpapakita na gumugulong ang hustisya at kasabay nito ang pagdedemand na ganap na papanagutin ng mga responsable sa krimeng ito. Panawagan ng senadora na bawiin ng pamahalaan ang assets nila Roque, Ong at iba pang sangkot sa Pogo at gamitin ito na pantulong sa mga biktima. Pinuri rin ni Ontiveros ang DOJ para sa walang tigil na pagtatrabaho sa kasong ito at tiwala siyang makakamit din ang hustisya sa huli. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat sa iyo, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpapatupad ng libreng sakay sa MRT3, LRT1 at LRT2. Iira lang libreng sakay mula ngayong araw, April 30 hanggang May 3, Sabado, kasabay ng pagulitan ng Labor Day sa bansa. Ayon sa Pangulo, ang inisyatibang ito ay isang simpleng paraan para magbigay ng kaunting parangal sa mga manggagawang Pilipino. Binigyan din ng Pangulo na marapat lamang nakilalanin ang sakripisyo at ang kontribusyon ng mga manggagawa hindi lamang para sa ekonomiya kundi para sa lipunan. Sir, ano po yung good news natin para sa mga commuters natin dito sa MRT3, LRT1, and LRT2? Ay nais ko sabihin sa lahat ng ating mga commuter ay inutos ko na para magbigay ng ating konting parangal sa ating mga manggagawa. Ngayon na Labor Day celebration ay maging libre ang sakay sa MRT3, LRT1 and 2. Ito ay mula April 30 hanggang May 3. Ito ay bilang kaunting pagkilala sa sakripisyo at ang kontribusyon ng ating mga manggagawa, hindi lamang sa ating ekonomiya, kundi sa ating lipunan. Happy Labor Day! Yan po ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, parusang pagkakakulong na iginawad ng Sandigan Bayan laban sa isang dating alkalde ng Dapitan, kinatigan ng Korte Suprema. Gina Mape sa report. Dahil sa hindi maipaliwalag na paggasto sa confidential funds, pinagtibay ng Korte Suprema ang hastong na pagkakulong na iginawad ng Sandigan Bayan laban sa isang dating alkalde ng Dapitan City. Sa inilabas na desisyon na patunayan ng kataas-taasang hukuman,
na nagkasala si dating Dapitan City Mayor Joseph Cedric Ruiz sa kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at malversation ng pondo. Sa rekod ng korte dahil ito sa katiwalian at maling paggamit ng halos 1 milyong pisong confidential funds ng lungsod. Bago matapos ang termino ni Ruiz noong 2001, inutusan ng dating alcalde ang Deputy Chief of Police na humingi ng cash advance para sa post-election violence. Ngunit nang makuha ang pondo, 20,000 pesos lamang ang naitalang ginamit sa operasyon at hindi na nalaman kung saan ginastos ang natira. Itinanggi ni Ruiz ang kaso ngunit hindi binigyang merito ng Korte Suprema ang detensa ng akusado na alibay lamang, lalo na at siya mismo ang dumagda sa mga dokumento para mailabas ang pondo sa kabila ng pagtutol ng mga opisyal sa pananalapi. Bukod sa hanggang 8 taong pagkabilanggo, habang buhay na rin diskwalifikado si Ruiz na humawak ng anumang posisyon sa gobyerno, inatasan din siyang magbayad ng 950,000 pesos. Ako si Gina Mate ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. At iba pa naglalagab live na balita, abot na ho sa 35 ang election-related incidents na naitala sa bansa. Sa datos ng Philippine National Police o PNP, 10 na ang kumpirmadong nasawi bunsod ng mga insidente na may kinalaman sa eleksyon. Ayon sa PNP, mula January 12 hanggang April 28, ang pinakamataas na bilang ng election-related incident ay naitala sa Cordillera na nasa 11 at Bangsamoro Region na may 8 insidente. Mayroon ding mga naitalang election-related incidents sa Calabarzon, Zamboanga Peninsula, Western Visayas, Davao Regions, Ilocos, Central Luzon, Eastern Visayas at Sorsogon. Inihayag pa ng PNP na mayroon pa silang 2 hinihinalang election-related incident na patuloy na vinavalidate sa Cagayan Valley at Bicol Region, abang tagi-isa namang election-related incident ang vinavalidate din sa Sorsogon, Car at National Capital Region. Samantala, abot naman sa 2,800 na mga armas ang nakumpiska ng PNP at mahigit 2,700 ng individual ang naaresto dahil sa paglabag sa election gun ban. Ilang pang pulis sinaasahang boboto sa huling araw ng local absentee voting. Detalye hatid ni Angel Garcia. Angel. Hahabol sa huling araw ng local absentee voting ang ilan pang pulis na hindi pa nakakaboto. Sa datos ng Philippine National Police, partikular sa National Headquarters sa Campo Crame, 958 sa 1,471 na mga pulis ang bumoto na o 61.52% habang sa mga regional offices naman na 11,891 mula sa 19,752 ang nakaboto na o 60.2%. Sa kabuuan, mahigit sa 21,000 na mga pulis mula sa iba't ibang rehiyon ang kalahok sa 3 araw ng local absentee voting para sa 2025 midterm elections. Ayon kay PNP, PIO Chief Police Colonel Ronald Tuanyo, mula sa 24,848 na aplikante, 21,223 lamang ang inaprubahan ng Commission on Elections dahil sa mga issue gaya ng double voting, hindi rehistrado o kulang sa mga dokumento. Target ng PNP na makaboto ang lahat ng kwalipikadong pulis bago matapos ang local absentee voting ngayong araw, April 30. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat sa iyo, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Inaresto ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI ang isang Chinese national na hinihinalang sangkot sa pang-espiya sa bansa. Ayon kay NBI Regional Director and Spokesperson Ferdinand Lavina, nakumpiska sa Chinese national na kinilala bilang Tai Ho Liao. Batay sa kanyang Macau-issued airport, ang isang hinihinalang International Mobile Subscriber Identity o IMSI catcher na nakalagay sa likod ng sasakyan nito. Sinabi ni Lavina ang naturang spy equipment ay kayang makasagap ng mga sensitibong impormasyon mula sa mga mobile gadget mula 500 meters hanggang 3 kilometro. Inihiyag pa ng NBI na 5 araw ng paikot-ikot sa Maynila ang Chinese national, lalo na sa paligid ng tanggapan ng COMELEC, DOJ, Supreme Court at iba pang mga opisina ng gobyerno. Samantala, nag-issue na ng sabina ang NBI sa isang kumpanya sa Makati na umano'y kinontrata ng Chinese Embassy para kumuha ng mga keyboard warriors na bahagi ng pagtatangkang makialam sa paparating na eleksyon. Nagabala naman ng NBI sa sangkot na kumpanya na sakaling mabigo itong tumugon sa sabina ay maglalabas sila ng warrant upang ma-access ang mga digital records ng kumpanya.
Samantala, isang lider ng Kamara hinikayat ang mga Pilipino na magkaisa sa pagtatanggol sa ating soberanya. Narito po ang report ni Grace Mariano. Hinimok ni House Assistant Majority Leader at Zambales Representative Jay Kunghon ang mga Pilipino na magkaisa sa pagtatanggol ng dignidad ng bansa at ipamalas ang pagkamakabayan kaysa sa kawalan ng paki at pagiging kampante. Panawagan ito ni Kunghon kaakibat ng kanyang pagkondena sa iligal na presensya ng China sa Sandy Cay na malinaw na sakop ng teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Diin ni Kunghon ang ginagawang ito ng China ay tahasang kawalan ng paggalang sa soberenya ng Pilipinas at sa international law. Kaugnay nito ipinuri din ni Kunghon ang sinasagawang air defense drills ng Armed Forces of the Philippines at ng militar ng Estados Unidos sa Luzon. Ayon kay Kunghon, ito ay napapanahon at kinakailangan para sa pagpapakita ng kahandaan at determinasyon. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Ay 10 minuto pa bago umaga, alas 7 ng umaga. Kami pa rin po yung mga tagapagbalita, Joel Malasakit, Mango At Rosmed. Darlene Olanyo. At si Bapang naglalagab live at totoong mga balita. Metro News. Metro News. Sa Metro News, arestado ho ang 3 pulis na nakatalaga sa Caloocan City dahil sa umano'y pangungutong sa mga dalaw na mga bilanggo sa kanilang presinto. Ayon sa Integrity Monitoring and Enforcement Group ng PNP, ang mga sospek ay may ranggong Police Major, Police Master Sergeant at Patrolman. Kasama ring dinakip ang 2 preso na ginagamit ng mga pulis na sa paniningil sa mga kamag-anak ng mga detainee. Batay sa ulat ng IMEG, nagsimula ang investigasyon matapos magsumbong ang isang kaanak ng nakakulong na sinisingil sila ng hanggang 1,500 pesos para lamang ho makadalaw. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 56 pesos and 33 centavos, 64 pesos and 34 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 75 pesos and 70 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 15 pesos and 2 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 40 centavos. Lotto results. Lotto results. Alamin natin ang update sa resulta ng Lotto kung may nanalo ba kahapon. Hatid ni Jonah Bakiran. Jonah, good morning. Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Ultra Lotto 658 na binola kagabi April 29, 39, 5, 11, 45, 10, at 25. Kung saan walang nakapag-uwi ng 49,500,000 pesos. Ang bola naman sa Super Lotto 649 ay ang 24, 2, 10, 9, 25 at 5. Kung saan dalawa namang nanalo ang maghahati sa 22,432,132 pesos and 60 centavos na jackpot prize. Habang ang bola naman sa Lotto 642 ay ang 31, 13, 17, 25, 28 at 35. Kung saan wala namang nanalo ng 18,428,250 pesos and 60 centavos na premyo. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing huwag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para makajackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and technology. Science and technology. Mga inisyatiba sa paggamit ng artificial intelligence para sa mga learner with disabilities, ilulunsad ng DepEd. Detalye po ihatid ni Rose May Miranda. Nakatakdang maglunsad ng Department of Education o DepEd ng Artificial Intelligence o AI initiatives na nakaangkla sa pagsuporta sa mga learner with disabilities o LWD sa buong bansa. Ayon sa DepEd, ang mga inisyatiba na kinabibilangan ng pagtatatag ng mga Advanced Inclusive Learning Resource Center o ILRC at pagbuo ng AI-powered tool para sa maagang pagtuklas ng kapansanan ay layong bigyan ng mga LWD ng pantay na akses sa dekalidad na edukasyon at mga oportunidad. Nakatakdang isagawa ang pilot testing sa mga piling paaralan sa Metro Manila, ngunit wala pang eksaktong petsa para rito. Ipinaliwanag naman ng DepEd na papalitan ng ILRC ang mga umiira na special education o SPED centers na may virtual at satellite versions upang palawakin ang access sa mga specialized educational resources. Samantala, inihayag din ang kagawaran ng pagpapahusay sa alternative delivery modes at alternative learning system nito
pamagitan ng pagtutok sa capacity building para sa mga educator, pagtatatag ng policy monitoring at paggamit ng assistive technology at AI sa mga silid-aralan na layong lumikha ng mas personalized learning experiences sa pag-aaral na iniayon sa mga natatanging pangangailangan ng mga LWD. Ang isang AI tool na Project Sabay o Screening using AI-based assistance for young children ng DepEd Education Center for AI Research ay binubuo rin na may mga input na kinuha mula sa mga education expert, health professional at SPED practitioner. Ako si Rosemary Miranda para sa DWWW Shatek 4, The Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. At sa ating lifestyle news, isang painting ng abstractionist na si Mark Rothko nasira ng isang bata. Detalye at ni Mika Fajardo. Mika. Iniulat ng Museum Boymans van Monument sa Rotterdam, the Netherlands, na nasira ng isang batang gray, orange, or maroon number 8 painting ng abstractionist painter na si Mark Rothko na nagkakahalaga ng $56 million o mahigit 3.6 billion pesos. Makikita sa painting ang maliliit na gasgas sa unvarnished paint layer ng ibabang bahagi nito na ginawa umano ng bata noong walang nagbabantay sa painting. Ayon sa museum, nakapag-usap na sila para sa konserbasyon ng painting sa mga eksperto mula sa the Netherlands at sa ibang bansa at kasalukuyang nagsasaliksik ng mga susunod na hakbang para sa pagsasaayos nito. Inilarawan ng curator na si Saskia Van Campaign Preen sa isang Instagram video mula sa museo ang gray, orange, and maroon number 8 bilang isang meditative at sa kapansin-pansin ito ang color landscape. Si Rothko na ipinanganak sa Latvia at kalaunay lumipat sa Estados Unidos ay nakilala sa kanyang abstract expressionism style at mga color-filled painting na naglalarawan ng mga irregular at painterly rectangular regions ng mga kulay sa kanyang artwork. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW Shatek 4, Heroes of Music Radio. Maraming salamat sa iyo, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Ngayong araw isinilang sa Tondo, Maynila ang National Artist of the Philippines for Music na kilala sa pagtugtog gamit ang dahon. Sino siya? Alamin po natin sa Music Trivia ni Kenny Gacosta. Blessed Wednesday morning, narito na ang hatid ko sa inyong Music Trivia. Ngayong araw na ito, April 30, taong 1910, isinilang sa Tondo, Maynila ang National Artist of the Philippines for Music na si Levi Celerio. Si Celerio ay naging scholar sa Academy of Music in Manila at naging pinakabatang miyembro ng Manila Symphony Orchestra. Nakapagsulat siya ng mga kanta para sa mga pelikulang Pilipino na kung saan ay ginawaran siya ng Lifetime Achievement Award of the Film Academy of the Philippines. May akda si Celerio ng higit 4,000 Filipino folk, Christmas at love songs, kabilang na ang ilang mga naging titulo ng ilang pelikula. Kilala si Levi Celerio sa pagtugtog ng musika gamit ang dahon, kung saan kinilala rin siya ng Guinness Book of Records bilang nag-iisang tao na nakakagawa nito. Maliban sa isang pagiging musician, isa rin siyang poet at film actor na nakagawa ng mga pelikula noong 1950s at 1960s. At yan, hatid ko sa inyong Music Trivia. Ako si Kenny Gacosta ng DWWW Shatek 4, The Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Kaya mo yan, yung dahon. Hindi. Pero dati nakakapagpatunog lang kami. Patunog lang. Pero Oo. yung kakanta, yung parang tutugtog ka may talaga. kanta talaga. Oh, iba. Mahirap. Nag-iisa lang yan. Correct. Nag-iisa lang yan sa buong mundo. Balitang kakaiba. Ito naman, isang lalaki sa England na diskubring ang bagong sasakyang nabili niya ay ang kotseng nanakaw sa kanya. Ang sakit, ang lupit. Narito ang balitang kakaiba ni Doc Justin. Doc! Yes, good morning, Joel. At dahil narito ating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Abot sa $26,000 o mahigit 1.4 million pesos ang nagastos ng isang lalaki sa England nang bumili siya ng panibagong sasakyan makaraang manakaw ang kanilang sasakyan. Ayon kay Ewan Valentine, 36 years old, nadiskubre niya noong February 26 na ang kanyang Black 2016 Honda Civic Type R ay nanakaw mula sa kanilang parking space. Gustong-gusto ni Valentine ang kanyang sasakyan kaya naman labis ang panlulumo niya nang malamang nanakaw ito. Pero walang choice si Valentine kundi bumili ng bago at maswerte naman siyang nakahanap ng kaparehong model, kaparehong kulay, kaparehong taon at kaparehong exhaust system ng kanyang nawawalang sasakyan. Kwento pa ni Valentine, ibang license plate at vehicle identification number o VIN ng bago niyang
sakyan, kaya wala man lang sumagi sa isip niya na kahit kaunting pagdududa. Pero nang mauwi na niya ito, doon na niya napansin ang ilang mga bagay sa loob ng bagong bili niyang sasakyan na kapareho sa nanakaw niyang kotse. Nang i-check ni Valentine ang onboard GPS ng sasakyan ay doon na niya na-discover na nakapunta na ito sa kanyang bahay at sa bahay ng kanyang mga magulang at sa bahay ng magulang ng kanyang kasintahan. Agad namang dinala ni Valentine ang sasakyan sa Honda dealership at doon niya na kumpirma na peke ang VIN ng sasakyan at ito nga ang nanakaw niyang kotse na talaga naman nakakatakot na talaga ngayon ang mga carnapping style ng mga itong drobo na ito. Kaya maglaking bagay join ang paglagay talaga nitong mga GPS. Iwan ko lang kung bakit may ibang mga mister ayaw magkabit niyan. Ha? Siguro na ayaw makita kung saan, no? Namomonitor ni Mrs. Ang maganda ito dahil for safety and security purposes. Okay? Okay. Ako, si Doc Justin. Just out ako. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin. Ba't ka natatawa? Sabi ni Albert kasi marami daw mister ayaw magkabit ng GPS sa mga sasakyan nila. Mahal din kasi. Yun ba yung May rason? bayad, mamahal din yung GPS Oo. na yung kinakabit na yon. Huwag ka maniniwala doon sa mga yung mga mura-mura. Mapapamura ka talaga sa pag hindi mo nagamit na Correct. maayos. Actually, kung GPS lang, meron naman sa cellphone. Sa cellphone, oo. Pwede naman. Matatrack naman kung nasaan. Maganda rin yun para, lalo na sa mga anak natin. Correct. Diba? At sige po, mga kaibigan. At yan po ang kabuuan ng ating balitaan ngayong araw na ito ng Miyerkules na ho, April 30, 2025. Kami ho yung mga naging tagapagbalita. Darlene Olanyo. Ako naman po, Joel Gorosmet. Ang ating pong pinag-uusapan ho ngayong umagang ito ay... Anong ahensya ng pamahalaan ang pinagkakatiwalaan ninyo at bakit? Sagutin niyo ho yan. Sabay ng inyong mga pagbati ho mamaya sa aming pagbabalik. Ano ha? Dahil susunod na po ang RMN Network News Nationwide hanggang alas 7:45. Kami naman ni Darlene ay magbabalik ko mamaya. Ito po ang 774 Balita Ngayon. Maraming salamat po. 774 Balita Ngayon.